Eto, ang haba po nitong mga pag-uusapan natin. Ang dami po nitong mga pag-uusapan natin, mga bossing. Ano po? Umpisahan natin kanino ba? Kay Manang Amy Marcos muna. Umpisahan muna natin kay Manang Amy Marcos, mga bossing. No? Eh yung lifestyle check ng Pangulo na sinasabi, tigil na daw! Ayaw! Tigil na daw yung lifestyle check. Hinggil sa lifestyle check sa mga politiko. Awat na sa lifestyle check. Bakit kaya? Siguro iniisip niya, seryoso tong kapatid ko eh. No? Siguro iniisip ni Manang Amy, gagawin at gagawin talaga nito yung sinasabi niyang lifestyle check eh. Hindi papaawat to eh. Kasi madami talaga ang tatamaan dyan, mga boss. No? Panigurado ako, lalo na yung mga Duterte. Siguro, yung pong mga kapatid ni Amy Marcos na mga Duterte, kapatid sa paniniwala. Di ba? Siguro, iniisip niya yun. Tatamaan yung mga kapatid ko sa paniniwala kapag ka tinuloy ang lifestyle check. Ito pa namang mga kapatid ko na ito, mahilig magsabi, mahirap sila, simpleng tao lang sila. Pero wag ka, kapag ka lumalabas na, pumupunta na doon sa ICC. Aba, wag ka, yung mga bag niyan, mamahalin ho. Si Kitty lagi naka-Dior. Yung kwintas yata ni Kitty yung Dior eh. At kung ano-ano pa, si Baste, naka-Prada na jacket na worth magkano? 100,000 pataas. Baka tamaan. Di ba? Mahilig kasi yung mga Duterte, mga boss chief mo, sir, simpleng tao lang po kami. Tapos, ang dating Pangulong Duterte, mahilig pa yung, dito nga po, pagpunta po dito sa Congress, wala po akong pamasahe eh. Yung ganun ba, saktong retirement pay lang po sa akin eh. Siguro, yun yung iniisip ni Amy. Mahahalata, mabubuko kami. Di ba? Sabi ni Rina, ikaw ba naman mag-travel ng 12 trips na ata? May kasunod pa yan. Setyembre, ngayong Setyembre, sa pagkakaalam ko, Japan naman ang pupuntahan ng Vice Presidente. Biruin nyo ho, mahirap lang ho kami. Pero ang abogado namin para kay dating Pangulong Duterte, 150 million per month. Saklap. Multiply mo sa 10 buwan. 1.5 billion. Dagdagan mo ng 2 buwan plus 300 million. 1.8 billion. Isang taon. Kulang 2 billion na ho, mga kababayan. Sa 10 taon, ilan? 18 bilyones, 10 taon. Sabi naman ni Pulong, okay lang yan mga kapatid. Yakang-yaka natin yan. Tingnan mo, pati po yung asawa nung anak ni Pulong, nasasama na. Diba? Nakikita eh. No? Kaya siguro mga kababayan, to the rescue, si Manang Amy, awat na sa lifestyle check. Rehas check na tayo. Ang daming pwedeng ikaso, graft and corrupt practices, plunder, money laundering, tax evasion, lahat ng pwede daw. Baka gusto na din, baka gusto ni Manang Amy, hinto na yung lifestyle check. No, kasuhan nyo na lahat. Baka gusto din, hindi kaya gusto din na ilaglag ni Manang Amy si Vice Presidente Inday Sara Duterte? Kasuhan na daw eh. Wag lang daw tayo masyadong maingay sa social media. Tuluyan na daw yung mga yan. Una pong nakikita kong tatamaan dito, mga boss, di yung pong mga Duterte. Sabi ni Dictor Rex, maning-mani yung 150 million ni Koopman. Buwan-buwan Biruin nyo, no? Isang upo lang, isang termino lang. Tatlong budgetan lang. 51 billion. Samantalang ito, 10 million uubusin sa isang abogado. 10 taon uubusin sa isang abogado yung 18 billion. Sabi, dami pa din. Sabi nga naman ng iba, paano nyo uubusin yung pera na yan, yung ganyang karami? Paano nyo gagastusin lahat yan?
Prada, bili ka ng Prada, bili ka ng mga Dior kahit napakaliit lang, ano? Kahit yung simpleng butterfly lang o kung ano man yung pendant ni Kitty Duterte, magkano? Milyon! Tapos palabas sa atin, ganun. Mahirap lang sila. Magbe-birthday ang dating Pangulong Duterte. Yung birthday cake, kung hindi ako nagkakamali, maliit na tinapay. Tapos yun lang yung pinicturan. Tapos kapag kasinom mo o pagka nilakyan mo, nilawakan mo, yung picture, may lechon pa. Hindi naman humangmang ang mamamayang Pilipino mga DDS. Hindi mangmang ang mga Pilipino. Para palabasin nyo, naku, eto si Tatay Digong namin, tingnan mo, pamasahe pa nga lang sa Congress, wala na. Kanin, sabi ni Shiro Kansaki, salamat sa pag-correct mo. Kaming mahihirap, ekobag lang, masaya na, sabi ni Mary Ann Oranza. Oo, totoo yan. Ako mga kababayan Sabi ko sa inyo, no, Jansport na bag lang, okay na sa akin yun. Yung iba, boss, mangmang, tawag doon sa DDS. Mangmang pala kayo, sabi ni Jcas, mayaman ang bansa natin, naghihirap lang dahil sa mga korap na politiko, sabi ni Big Win. Correct. Kaya ito ang ginagawa ng ating Pangulo. Lifestyle check sa lahat ng mga nakaupo sa gobyerno. Kailangan pa din po ng investigasyon. Hindi po basta-basta, parang si Manang Amy, same ni Inday Sara Duterte. No? Ang sabi ni Sara Duterte, one day lang. One day lang. Kaya nang sabihin ng Pangulo kung sino ang mga korap dyan. Ano po yun? Wala nang investigasyon. Hindi nyo na po binigyan ng due process. Yung iba. Diba? One day lang. Ito naman, sabi ng Pangulo, lifestyle check tayo sa inyo. No, mga nakaupo sa gobyerno. Sabi naman ni Manang Amy, di na, rekta na kaso. Kasuhan na ang mga yan. Gulo nila, no? Para lang po pagmukain na ang presidente ay mabagal, kung ano-ano na po, kahit po imposible, kahit po makatapak na ng karapatang pantao, sasabihin nila yan. Pero mo, yung vice-presidente, isang araw lang daw, sabihin na ng Pangulo, yung mga korap. Eto naman, kasuhan daw agad, nang wala pang pag-check, ihinto na daw agad yung pag-check. Ang gulo nyo dyan, kung ano-ano mga pinagsasasabi ninyo. Ginugulo, gusto lang nilang ipamuka sa mamamayang Pilipino na may lame duck tayong presidente. Pero hindi Matatalino ang Pilipino mga kababayan. Nakita nyo nga po, appreciated ng kapwa natin Pilipino, ng buong Pilipinas, wag naman buong Pilipinas, Mark, magagalit yung mga DDS niya, no? O appreciate ng majority ng mamamayang Pilipino yung mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Joel Zabala? At Chaycher, nandiyan ka na pala. At Remy Nofiel. Yan yun, mga bossing. Kaya itong kay Manang Amy, nako, Manang, di makakatulong yung mga ganyan mo, no? Kailangan pa din yan, masusing investigasyon. Yan ngang lifestyle check na yan. Okay yan, no? Hanggang sa malaman talaga. Malay mo ba naman, mayaman lang talaga dahil sa mga negosyo, tapos sinabi mo ganyan, kinurakot sa bayan. Kawawa naman, no? Hindi pwede, Manang, hindi pwede dito yung mga bara-bara na style mga Duterte. Kailangan dito i-check lahat, imbestigahan lahat. Hindi pwede yung isang araw tapos sasabihin mo na agad. Mali yun. Mali, mga boss.